Kasi parang nag-iba na rin yung tono sa budget hearing ng DPWH sa Senado, Senate hearing ng budget ng DPWH. Sabi na dito, ang evidence-based approach ng Administrasyong Marcos sa investigasyon ng flood control budget ay hakbang tungo sa isang patas at makatarungang pagsusuri. Sa ganitong paraan, natitiyak na ang mga tunay na may sala ang mananagot at ang mga inosente ay hindi nadadamay. Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na 24-2025. Report ng Inquirer. Sabi diyan, a single anonymously sourced document sent to Vera Files and later made public spark question. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin mga kababayan si Chis Escudero kasi parang nag-iba na rin yung tono sa budget hearing ng DPWH sa Senado, Senate hearing ng budget ng DPWH. Nandun si Secretary Vince Dizon siyempre to defend the budget. Tinanood natin mga kababayan yung mga pagtatanong ni Chis Escudero. Parang may mga paglangis-langis. Naglangis-langis sa ating administrasyon. Makita niya, Mr. Maravillas. Alam na ninyo, si Chis Escudero, di ba? Kabit ang kanyang pangalan sa flood control scandal. Yung 142 billion insertions. O ngayon, nakita niya siguro mga kababayan na talagaan niyang wala sasantuin yung Marcos administration. Papanagutin ang dapat managot. Ngayon, parang nag-iba ng hangin siya, no? Nag-iba yung ihip ng hangin kay Chis Escudero. Alatado na naglalangis-langis. Chis Escudero, sabi niya dito, ang evidence-based approach ng Administrasyong Marcos sa investigasyon ng flood control budget ay hakbang tungo sa isang patas at makatarungang pagsusuri. Sa ganitong paraan, natitiyak na ang mga tunay na may sala ang mananagot at ang mga inosente ay hindi nadadamay. Paalala ko rin po sa ating lahat, magalit tayo sa korupsyon. Oo, pero huwag tayong padalos-dalos sa paghusga. Maging mapanuri tayo at huwag magpagamit sa mga intriga na nagadudulot lamang ng pagkawatak-watak. Siya po yung mahilig mag-intriga. Inintriga niya si Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez po, sabi ng ICI, walang conclusion of guilt. Walang nakitang ebidensya po laban kay Martin Romualdez. Pero inintriga niya. Tapos ngayon sasabihin niya, maging mapanuri at huwag daw magpagamit sa intriga. Siya yung intrigador po. Kami ang dapat na maging mapanuri. Malinaw po yung mga lumabas sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung sino yung mga totoong sabit. Mamaya, ipakita natin para i-remind mga kababayan, i-refresh ang isipan ng ating mga mamamayang Pilipino dito sa mga sinasabi ni Chis Escudero na tingin natin, nag-iiba ng tono, naramdaman siguro na wala talagang sasantuin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan muna natin yung pagtatanong ni Chis Escudero kay Vince Dizon, DPWH Secretary po. Ayan o. Thank at the outset Senator Lacson, our Senate President Pro Tem, for allowing me to ask my questions ahead, given its brevity. Pwede po bang malaman, mula dun sa original na budget ng DPWH na pinanukala sa ilalim ng NEP, magkano po yung kabuang flood control funds na tinanggal mula sa panukalang NEP? Mga 255 billion, Mr. President. 200. Yung pagtatanong na lang ni Vince Dizon po, si Mahaba. kay Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final
ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So, at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, doon po namin sabay na final sa Ombudsman yung referral na yon, at yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo lang. Di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta, kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun, Yung mga apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my interpellation of the Department of Public Works and the Highways. Ginoong Pangulo, mga ginagalang kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat labo tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa muli nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang na Chairman ng Committee on Appropriations sa pagbibigay sa munting kahilingan ng abang lingkod na ito at gayon din sa ating punong mayoriya sa pagbibigay din sa kahilingan ng kinatawan na ito. Maraming salamat po at magandang gabi po. Nahalata ninyo yung langis-langis? Oo nga niya, Mr. Maravillas. Halata masyado yung paglalangis-langis. Pinupuri na niya ngayon ang ating administrasyon. So ang peg mga kababayan ni Chis Escudero, wag tayo pong pabubulag sa kanyang mga salita. Madalas po si Chis Escudero, magaling lang magsalita, pero baliktad po sa gawa. Di ba po, mga kababayan? Biglang naging pro-government si Chis Escudero. Naging pa-anti-corruption po ang peg at pa-reformist. Pero ano po yung totoong records niya, mga kababayan? Ang totoong record ni Chis Escudero, siya mismo po ang pumatay sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ang pinakang malaking pagkakataon para ilantad po ang maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Tama? Siya din ang nagbukas ng pinto para sa insertions
sa bicameral conference committee po. Nakapirma nga siya doon. At siya mismo ang may pinakamalaking insertion sa buong GAA saga, 142 billion. Mas malaki pa kaysa kay Saldico. Si Saldico, yung sinasabi, 100 billion daw. Pero si Cheese, 142 billion. So ang tanong, yan ba ang anti-corruption o anti-investigation? Billions for flood control. Unanswered questions behind Senate's 142 billion BICAM insertion. July 24, 2025. Report ng Inquirer. Sabi diyan, a single anonymously sourced document sent to Vera Files and later made public sparked questions that cut to the heart of how taxpayers' money is spent. Who decided where over 142 billion in additional public funds would go, and why were so many of these projects listed under so-called BICAM insertions absent from public debate and scrutiny. The 103-page document, which allegedly shows allocation and added by Senate President Francis Cheese Escudero and other lawmakers during bicameral budget talks, has sparked a flurry headlines in online speculation. O diba, mga kababayan, 142 billion yung pinasok. At karamihan nito mga kababayan, napunta sa mga lugar na puno ng mga ghost flood control projects. Mga proyektong walang natapos, mga pundong hindi makita kung saan napunta. Pagkatapos, may mga paganong statement si Cheese Escudero kahapon sa budget hearing ng Senado, sa budget ng DPWH. May palangis-langis pa sa ating Pangulong Bongbong. Huwag kami, Cheese. Ang salarin po sila, mga kababayan sa BICAM. Malinaw kung sino yung mga nakapirma. Ayan po. Huwag tayong pauuto sa diversionary tactics. Saldico, Grace po, on the part of the Senate, Chairperson. Sa baba, Cheese Escudero, Senate President. Walang Speaker of the House dyan, walang Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya walang nakitang ebidensya po ang ICI laban kay Martin Romualdez. Yan po. ICI, no finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Malinaw po. So mali pa nga yung sinasabi ni Cheese Escudero sa kanyang pagtatanong kay Vince Dizon. Pinalalabas niya may kaso si Romualdez. Wala man pong kaso. I-refer lang po sa Office of the Ombudsman yung findings. At walang findings of guilt laban kay Martin Romualdez. Iloloko niya yung ating mga mamamayang Pilipino sa kanyang statement na may kaso. Wala nga. Walang kaso. Ni-refer lang. No finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Paanong kaso? Walang kaso. May kaso siya, Ginaso na sa Sandigan Bayan, si Saldico. Yung parehas nakapirma sila sa sa BICAM report. So si Cheese Escudero po, pinakamalinaw, nag-Judas Iscariote kasi pinatay niya ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Nagsama-sama sila ng mga kaalyado niya sa Senado. Di ba po, malinaw yon na kwento? Ibinaon nila kung sana forthwith trial proceed, binaon nila yung impeachment laban kay Sara Duterte na isang constitutional mechanism, anti-corruption process, at yan sana para ilantad ang bilyong pundong nawala para maibalik lang man lang sana sa bayan ang nawala. Pero anong ginawa po ni Cheese Escudero sa Senado bilang Senate President? Siya yung humarang, siya yung pumigil. Siya yung pumatay sa proseso. Siya yung presiding officer. Kaya kung talagang anti-corruption siya, yung ang gusto niyang paniwalaan natin, so bakit niya pinigilan ang isang legal na proseso para ilantad ang maling paggamit ng pundo ng bayan? Tama pa? Dahil ang malinaw na sagot niyan, siguro malaking utang na loob niya sa mga Duterte, lalo na po kay Sara Duterte. Or kauri, pareha sabit mga kababayan dito sa mga controversies involving billions of funds. Yan 142 billion BICAM insertions. Yan ex-DPWH official Bernardo, tags Escudero, Revilla Co, Nancy Binay, DepEd Yusek.
Report siya na GMA News Online. Itinuro po ni Yusek Bernardo. Sabi dyan, in his affidavit, Bernardo said that Maynard Ngo, Escudero's campaign contributor and their close friend, asked him to submit a list of projects. He then submitted a list of projects, some of which were included in the General Appropriations Act. Bernardo testified that after he gave Ngo the list and asked him how to proceed, Ngo told him that it is up to him. He asked if 20% was acceptable and he said Maynard affirmed that it is. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million pesos or about 160 million to Maynard Ngo, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made by me to Maynard Ngo at his office in Manila. Yan ang malinaw na mga testimony na sinumpaan mismo. Hindi peke yung affidavit, hindi tulad ng affidavit po ni Gutesa na nagtuturo kay Martin, peke po yung at hindi na nagpakita ulit. Hindi na nagpakita sa Senado, hindi nagpakita sa hanggang ngayon sa DOJ. Sabi nga natin, pag ang isang tao hindi na nagpakita, tumakas, o nagtago, ibig sabihin niya, may tinatago kasi nagtago nga eh. Ayaw nang matanong. Walang tanong-tanong. Gusto niya magkwento lang. Hindi pwede ang ganon. So yung kanyang privilege speech noon mga kababayan na alala ninyo na umaatake kay Martin Romualdez. Pilit niyang dinidiin. Sa tingin natin po, hindi yon pagsusuri, hindi prinsipyo. Pang-entertain yun kay Sara Piatos na gusto nang umupo, sabi ni Yossi Castro. Ininga ng reaksyon ng Palace reporters. Kung anong masasabi doon sa sinabi ni Sara, handa na siyang umupo, handa siyang maging pangulo. Ready siya. Di umanda na rin anya tayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos. Matindi yung puwelta ni Yossi Castro kay Sara. Pasikat niya yon itong mga ginawa ni Cheese na privilege speech, attacking Martin Romualdez. Pasikat niya para matuwa si Sara. So makikita natin dito sa mga galawan ni Cheese. Si Cheese po is not a victim of narrative. Siya po ang gumawa ng narrative. Siya yung lumalabas, mga kababayan, lumilitaw sa mga kwento na nagmanipula ng GAA. Nagmaniobra ng BICAM. Nakapirma siya doon at pumunta pa sa Congress. Not once, but why? Nahuli kan po. Siya rin po ang pumigil sa impeachment. Malinaw yon sa kaisipan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kung ano-ano na yung naging kaulugan ng 4th tweet, naging archive na yung 4th tweet. At siya rin po ang lumalabas, may pinangamalaking insertion. Mas malaki pa doon kay Saldico, 100 billion. Ang itinuturo yung ating Pangulo na malabo man sabi ni Ping Lacson. Nagpa-insert niya yung ating Pangulo. Ba't kakausapin pa siya? Pwede naman direktang ilagay sa net, sabi ni Ping Lacson. At bakit niya nagpa-insert pala? Pagkatapos binito niya. Mas malaki pa, 194 billion binito ng ating Pangulo. Wala sa logic. Di ba? At lumalabas. Siya yung kasangga po ni Saldico. Siya ang umatake publicly kay dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang privilege speech mismo. Pagkatapos siya ngayon na nagpapanggap na andun siya sa kampanya laban sa korupsyon. Malabo po. Doon pa lang sa impeachment na pinigil mo yung trial, malabo na maging anti-corruption crusader ka. Tama pa mga kababayan yung ating mga analysis? Kaya kung may saboteur po sa Marcos administration, alam na ninyo po, sabi nga sa naririnig natin sa radyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to. Bisyo ni Quezon. Diba? Tapos may palangis-langis ngayon sa kanya manifestation po sa hearing ng budget para sa DPWH. Huwag kami Quezon. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May
Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.